Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Marlene Acorda, sabi niya dito, ang ibig niyang sabihin Miss Durs, hindi binati ni Pao si Kim sa pamamagitan ng pag-post man lang sa kanya ng social media. Iba kasi, yung personal sa kanila lang yon. Dapat kasi i-consider din ni Pao ang mga sumusuporta sa kanila na nag-aabang kahit simpleng pagbati man lang sa kanyang Diyosawa sa IG, sa X, sa FB. Bakit masama na ang iba at mabigat na ba sa kalooban ni Pao para gawin yon? Maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Marlene Acorda, yes, tama po kayo dyan. Iintindihan ko po ang inyong mga sinabi na iba ang personal na pagbati at iba rin po yung pang-publiko na kung saan dapat nga rin naman pong i-consider ni Paolo Avellino na mayroong nag-aabang at nag-aantay na mga Kimpaw fans. Nagbabati niya para kay Chinita Princess sa 20th anniversary. Ramdam ko po yung pagtatampo ng ibang mga Kimpaw fans at ramdam ko din at naiintindihan ko po yung inyong sinabi, Ginang Marlene Acorda. Kasi hindi po lahat ay makakaintindi kay Kim and Paolo or kay Paolo, mga Kim Pao na very private na tao. Since nasa public figure siya or since artista nga siya, dapat nga naman talagang kinukonsider niya yung mga iisipin yung mararamdaman po ng mga taga-suporta nilang dalawa ni Chinita Princess. Agree po ako mga kakimpaw. Kaya po pala nagtatampo yung ibang mga netizen. Yes, tama po kayo. Deserve talaga ni Chinita Princess ng pagbati sa public, 'di ba? Sa social media para malaman natin yung okay pala binati. Ganyan, 'di ba mga kakimpaw? So sana makarating ito kay Paula Avellino na may nag-aantay na mga fans sa pagbati niya. Kaya pala meron pong mga nagtatampo, 'di ba? Ganun po pala 'yon. Ngayon ko lang naunawaan mga kakimpaw. Iba po pala talaga ang pang-private at pang-public mga kakimpaw na kung saan ay hindi po talaga makakaintindi ang ilang mga supporters ng Kimpaw. So maraming salamat po sa pagpapaintindi Ginang Marlene Acorda. God bless po at mabuhay po kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ang kinumpirma po ni Mama Jet for Kim and Paolo Avellino. So second confirmation na si Kim and Paolo Avellino to mga kakimpaw, nag-repost na rin po si Mama Jet ng tungkol dito po sa pag-guesting ni Kim and Paolo sa ASAP Sydney, Australia. So kung kagabi si Mama Jerome mga kakimpaw, ngayon naman si Mama Jet, mga kakimpaw. Kaya naman ano pang inaantay ninyo? Naku, bumili na po kayo ng ticket mga kakimpaw at baka maubusan pa po kayo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol po dito sa picture ng mga team ni Paolo Avellino para po sa kanyang company na nandirito po sa Taiwan. Meron kasing isang account na naglabas nito dito po sa X mga kakimpaw, and ang tanong niya, nasaan yung boss nyo? Ibig sabihin, nasaan si Paolo? Kasi wala nga naman sa picture mga kakimpaw. Baka naman siya yung nagpicture dito sa picture na to, di ba? Kaya wala siya dyan. Kasi 'di ba ang daming dalang lens ni Paolo Avellino nung bumiyahe po siya papuntang Taiwan. O baka yun yung ginamit doon kayo talaga. Eto kasi yung mga komento nila na nagsasabi po na si Paolo Avellino daw po ang kumuha ng picture kaya wala si Paolo Avellino dito. Meron ding nagsasabi na baka daw nagsolo si Kim and Paolo or baka daw nagtago na with Chinita Princess. Ang daming mga komento po nila mga kakimpaw, ang daming mga opinyon. Actually mga kakimpo, wala namang masama sa mga opinyon. Hindi naman po imposible talaga na mangyari yan. So yun si Kim and Paolo Avellino, you beside me always, at hindi po yan mapaghihiwalay na dalawa.
So deserve nila mga kakimpaw na magsolo or magliwaliw at explore ang Taiwan. And syempre, pwede rin pong isabay ni Chinita Princess yung mga photoshoot niya para po sa kanyang business na House of Little Bunny. Diba, since si Chinita Princess, every time na pumupunta siya sa isang lugar or sa ibang bansa, talaga naman po ang sinusulit niya mga kakimpaw. Ginagawa niyang productive yung kanyang oras sa lugar na yun para nga naman po double purpose, 'di ba? Hindi yung basta pumunta ka lang doon para magliwaliw, kundi pumunta ka rin doon para po isama yung business mo, 'di ba? Ganyan po yung mindset ni Chinita Princess. Kaya sa mga nagtatampo dyan kay Paula Avellino na hindi binata si Chinita Princess, eto na lang po yung pagbasehan natin mga kakimpaw. Yung pagkawala ni Chinita Princess kahapon sa It's Showtime, kasabay po ng pagpunta ni Paula Avellino dito po sa Taiwan. O di ba mga kakimpaw, baka andyan silang dalawa, kaya hindi nagpaparamdam. Well, kahit ano pa yan mga kakimpaw, or kahit nasaan man sila, andito man sila sa Pilipinas na, or nandun sila sa ibang bansa, ang importante dito ay yung paniniwala po natin mga kakimpaw na you beside me always, si Kim and si Paulo. Mawala nga lang po saglit si Trinita Princess sa tabi ni Paulo, hinahanap po agad ni Paulo. O di ba mga kakimpaw, doon pa lang po, alam na natin na ayaw talagang mawalay kahit saglit ni Paulo kay Trinita Princess. Yun yung importante talaga doon mga kakimpaw eh. Kaya wag tayong magtatampo kung hindi po nabate ni Paulo si Trinita Princess. Unawain na lang natin siguro. Siguro ganyan talaga pag nonchalant mga kakimpaw at masyadong pinapahalagahan yung pribadong buhay, no? Unawain na lang siguro natin si Paulo. Pero syempre, hindi lahat ay mauunawaan si Paulo Avellino. Meron at meron talagang mag-aano sa kanya, magrereklamo na bakit ganto, bakit ganyan, 'di ba? Katulad po doon sa naging topic natin kagabi na sinabing walang kwenta daw si Paulo dahil hindi binata si Chinita Princess. Hindi po kasi lahat ay mauunawaan si Paulo. Pero tayo mga taga-subaybay, araw-araw na nandirito para po kina Kim and Paulo, unawain na lang natin silang dalawa. Okay? Wag na lang po tayong dumagdag sa mga negativity na nangyayari sa mundo ng social media. Isipin na lang natin, ang saya-saya ni Kim and Paula Avellino. Ang saya-saya nilang nag-celebrate ng 20th anniversary ni Chinita Princess sa mundo ng showbiz. Yun na lang yung isipin natin. Okay, mga kakimpaw? Para hindi na po tayo ma-stress. Kasi ang stress po nakakapangit. Baka pwede pa tayong magkasakit niyan, di ba? Kaya maging happy lang tayo and support sa mga project ni Kim and Paulo. Kasi hindi po pinapabayaan talaga ng management ang Kim Pao kasi alam po nila kung gaano kalakas and kabenta itong kanilang mga artista, lalo na po itong si Kim and si Paula Avellino. Be thankful na lang, okay? Na nagmamahalan at nagkakilala po si Kim and si Paula Avellino ngayon. And ngayon, ito, going strong and mukhang malapit na po yung inaantay ng lahat. Walang iba kundi po ang makasal sa simbahan sa mga susunod na taon. So paano mga Kim po, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.